Pangkaraniwan na nga po sa atin yung sinasabing adobong itim. Yung pusit na kapag lumabas yung kanyang tinta, yung sabaw nagkakaroon ng kulay. Pero ito po yung tunay na itim. Dahil pati buto, laman, at saka laman loob, itim. Kaya dito din siguro nakuha yung expression na sinasabing maitim ang budhi. Ulik ba sa Tagalog at patani naman sa Visayas. Sa English, black chicken, na ayon nga sa mga lumang paniniwala, basta itim, malas. Pero madami naman ang nagsasabi na ito yung itim na mabisa dahil sinasabing nakakapagbigay ng sigla, ginagawang soup sa mga karatig nating bansa, lalo na sa mga bagong panganak, para daw mabilis manumbalik ang sigla at sinasabi ding nakakapagpagaling. Para mapatunayan kung totoo nga yung sinasabi nila, naluto ko na din po yan sa tinola at lechon. Kung hindi mo pa napanood, pa-scroll lang po, andyan sa mga upload ko. At effective nga, dahil mula noon, nanumbalik ang lakas ng aking katawan at nagkaroon ito ng panibagong sigla. Sa ngayon, gumaling na akong maglaba, maghugas, at ako na din ang namamalansya. Sa totoo niyan, meron pa ako. Baka gusto mo din gumaling, pakidaanan na lang po dito. Mga sangkap na ihanda ko na. Igigisa ko lang muna itong sibuyas, bawang at saka luya para sa aroma. At saka kalahating chicken cubes na pampalasa at madaming sili, pampadagdag gana, saka paminta. Patutuyuan ko muna ng katas hanggang sa masangkot siya. Saka ko itinuloy ang pagluluto kasama na ng pampaalat na toyo at pangpaasim na suka. Nasubukan mo na din bang maglagay ng kamote sa adobo? Ito kasi yung ginagawa namin sa native or pato kapag nagpipiknik kami sa ilog. Mas masarap ipahid-pahid sa bahaw yung kanyang sabaw. At pinaghugasan ng bigas, pampalapot, pangluto sa laman. Makalipas ang ilang sandali, saka ko lang ito binalikan. Hinalo ng kaunti at hindi ko na nga po ito tinakluban. Nagbawas na din ako ng apoy hanggang sa ito ay mainin. Sunod ko namang inayos yung aking lamesa upang makapagpananghalian na. Nang sa ganon, tumalab na ang bisa para ganado magtupi. Pagkasundo kila misis, mamayang hapon sa eskwela. Maraming salamat po, Ama, sa biyaya na nasa ating harapan. Nilalapit po ito na sana'y basbasan nang sa ganon magsilbi lakas sa aming pangatawan magamit sa pang-araw-araw. In Jesus' name, Amen. Ito po yung sabaw niya. Pag may kamote, ganyan po. Yung alat ng toyo, tsaka yung asim na sukat, yung tamis ng kamote. Yun po yung pangunahing sangkap na yung malalasahan. Yung mga buto. At sa mga nagtatanong ho or curious, kung ano ba ang lasa ng black chicken? Sa totoo lang po, kulay lang yung pinagkaiba sa native. Ganon din yung kanyang lasa. Hindi nagkakalayo. Pero ito nga lang po, ang kaibahan niya sa native, niya pati buto. Baka sabihin nyo, kinulayan ko yun na. Pati buto, itim, at saka mas malambot siya sa native. Tingnan nyo. Hindi ko siya ganong pinakuluan, isinabay ko lang sa kamote. Nung lumabot na yung kamote, hinango ko na din. Pero tingnan nyo ho, ihiwalay na. Mas malambot siya sa native. Pag nag-adobo ho kayo, try nyo din yung ganyan, may kamote. Pero yung mga taga-bukid ho, nakatulad ko, yan. Pamilya ko sila dyan. Pag nagpipiknik sa ilog nga, yan, katulad na sabi ko kanina. Ganyan ho, ginagawa namin. Kaya minsan, dinidisalaw sa patis pag walang toyo.
Pati sa may kamote, ayos na. Nasaan nga yung mga buto? Yung mga gusto ko. Tatabi ko na para sila yung unang malamisan. Buti na lang, bahaw ho yung kanin ko. Nung naisipan ko lutuin to yan, nagsayang na ho agad kayo ng umaga. Ay, kita nyo. Saka pad sa kanin. Hindi ko na mahanap yung laman loob. Ano, pati laman loob, itim din. Atay. Mukhang mahaba na yung video mga kanayon. Diyan ko muna tatapusin. Linisan ko lang itong aking kanin.